Nag-empake na ako ng mga gamit namin dahil kinabukasan ay flight na namin ng mga bata. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. So ayun na nga mga mi, after ng sunod-sunod na ganap ko buong araw last vlog namin, ngayon naman kailangan asikasuhin ko na yung mga dadalhin namin ng mga gamit. Pero bago yon, naupo muna ako kasi nilista ko muna lahat ng mga kailangan dalhin, lalong-lalo na yung mga dokumento na kakailanganin namin. Sa ganitong paraan kasi, mas kampante kasi ako kapag nakasulat lahat na kahit ma-distract ako sa ibang bagay, may babalikan akong listahan. Ang bilis ko pa namang ma-distract, lalo na kapag alam kong madami akong kailangan gawin. Yung tipong nag-i-empake pa lang ako, tapos biglang may maaalala akong mas importanteng dapat gawin. Ayun, iiwan ko muna talaga yung current na ginagawa ko, tapos lilipat ako sa ibang gawain. Kaya ang ginawa ko ngayon ay nag-play ako ng papanoorin ko. Sa ganito kasi, mas nakakapag-focus ako at hindi ako nakakapag-isip ng mga ibang gagawin. At pagkatapos nga, naisipan ko nang kunin yung mga maleta namin at sobrang inalikabok na pala ito sa ilalim ng kama namin. Kaya bago ko ito gamitin, nilabas ko muna isa-isa yung mga maleta at pinunasan ko ng maigi. Habang ginagawa ko yon, iniisip ko na rin kung paano ko i-organize yung mga gamit namin. Since tatlo kami, kailangan ko talagang maging madiskarte sa pag-empake kasi dalawang malaking maleta at isang maliit lang yung gagamitin namin para sa aming tatlo. Chinek ko na nga rin isa-isa kung may damage ba at pwede pa ba itong gamitin, lalong-lalo na yung mga gulong at zipper nito, pero so far okay pa naman yung kondisyon netong mga to at yung isa nga lang yung medyo bugbog na talaga sa biyahe. Pagkatapos nga nagpalit muna ako ng damit kasi napuno ng alikabok yung suot ko, tapos inasikaso ko na yung mga damit na kailangan ilagay sa maleta. Hindi ko muna sila tinupi agad, sinort out ko muna kung alin yung susuotin namin na pang airport, tapos yung mga damit na dadalhin pang alis at yung mga pantulog at damit na mga panloob. Gusto ko kasi organize na agad bago ko pa man ito ilagay sa maleta para hindi ako mahirapan. Nung okay na nga, isa-isa ko na tong tinupi at ang ginagawa ko ngang style ng pag-empake, yung parang per day na set na yung damit. Halimbawa, yung susuotin nila Ate Sam at Basti for one day, nakaset na yon kasama na yung panloob at yung medyas. Para masigurado ko talaga na may kapartner yung madadala ko ng mga damit para sa kanila. Same din sa akin, ganun din yung ginawa ko. At alam nyo mga mi, isa sa mga natutunan ko sa ilang years ko na pag-i-empake ng maleta is nirorolyo ko yung bawat damit. Bukod nga sa mas tipid sa space, mas madali ko pa silang makikita at kunin sa loob ng maleta at as in, ang laki talaga ng difference, mas marami kang mailalagay at hindi pa masyadong gusot yung mga damit pagdating. Kaya perfect talaga siya, lalo na kapag limitado lang yung maleta pero marami kang kailangan dalhin. Napanood ko lang to sa YouTube before kasi ganito din yung scenario namin dati, pero 4 kaming nagsishare sa 3 maleta lang, kaya sobrang daming gamit talaga na kailangan kong pagkasyahin doon. Imagine, baby pa sila Ate Sam at Basti noon, kaya ang dami talaga nilang mga gamit, plus yung mga gamit pa namin ni Daddy Bino, kaya talagang humanap kami ng paraan para magkasya yung mga gamit. Ayaw din kasi namin na may madaming dalang maleta, lalo na 2 yung kasama naming bata, tapos may dala pa kaming stroller noon, pero so far, graduate na kami sa ganung sitwasyon. Nung nakaraan din pala, na print out ko na lahat ng kailangan na documents tulad ng photocopy ng passport, ticket, mga ID, at iba pang mga supporting documents na maaaring hanapin sa amin sa immigration. Pero no worries na din kasi may mga soft copy naman ako sa phone ko, pero mas panatag din kasi ako kapag may hawak ko na hard copy. Inorganize ko na nga rin pala ito sa isang document organizer na nabili ko lang online at sobrang laking tulong nito mga mi kasi nakaseparate na lahat, tapos meron pa itong lagayan ng label. Para in case na may kailangan man ako hanapin na documents, ay madali ko na lang itong makukuha. O diba ang bongga? So after nga, halos mapuno ko na yung 2 maleta, pero hindi ko muna to sinara kasi may sinampay pa ako kaninang umaga at hinihintay ko nga yun matuyo, kaya kinabukasan ko na lang to idadagdag sa loob ng maleta. Tapos sunod ko namang inasikaso yung maliit na maleta at ang plano ko nga sana dito, ilalagay ko dito yung PS5 ni Basti kasi gusto daw nila itong dalhin doon, pero hindi pala siya kasya doon sa maleta, kaya ang ginawa ko ay kunuha ko na lang yung PS5 na box. At doon ko na nga lang nilagay yung mga controller, pati na rin yung mga games neto. At hopefully wala na akong nakalimutan, pero kinabukasan i-double check ko na lang. Yun lang, Momshi, bye!